mawawalan ka ng kaibigan at kamag-anak kung wala kang pera. Kasi nung nawala siya ng pera, nalugi siya, nabaon siya sa utang, bigla na lang wala siya. And 3 taon siyang depressed. Dumaan ka na ba sa matinding pagsubok? Feeling mo end of the world na. Ganon din sa buhay natin minsan. Ang pinakabigat na pagsubok ay nagdadala ng pinakamalaking biyaya. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Lahat po tayo, walang exemption, na dumadaan din sa matinding pagsubok sa buhay. Sino po sa inyong mga dumaan na sa matinding pagsubok? Paki-type me sa comment section. Lord, yung mga hindi po nagta-type ng me, padaanin mo muna sa pagsubok. Hindi sila makaka-relate. Joke lang po. Ang tanong, paano pa natin tinitignan to pag dumadaan po tayo sa mga bagyo, unos, o mga kahirapan sa buhay? Tinitignan ba natin to as problema o tinitignan natin to para tayo lalo pang umunlad? Today, I want to share with you a story of a person na nakaka-inspire ang buhay. Kaya kung handa ka na, let's watch this. This video is for informational and educational purposes only. It does not serve as a paid advertisement, sponsorship, or political endorsement. All opinions expressed are solely those of the creator and should not be taken as official statements or recommendations. Use this information at your discretion. Si Francisco Isko Moreno Domagoso, or otherwise known as Yorme, pinanganak noong October 24, 1974 sa Tondo, Maynila. Mga batang Tondo rin po kami. Lumaki sa isang mahirap na pamilya, nagtrabaho bilang isang padjak driver to the point na nagbasurero, tapos kumakain ng pagpag at nagtitinda upang makatulong sa kanyang pamilya. Natuklasan siya noong 1993 sa isang lamay. Naging bahagi siya ng That's Entertainment at yan, the rest is history. Lumabas siya sa mga TV, sa mga movies. At ito lang po, nakasama ko rin po si Yorme sa isang pelikula. Oo, nagkasama rin po kami. Tingnan mo maigi. Oy! Ano yan? Ni? And then, pumasok siya sa politika noong 1998, naging konsehal, naging vice mayor, at naging ganap ng mayor noong 2019 or 2020. At nakilala po siya sa pagpapaganda ng Maynila, paglilinis ng mga kalsada, ika nga lumiwanag ang lugar, at nung panahon ng pandemic, siya po ang isang mayor na tumutulong sa lahat ng mga kababayan, hindi lang kababayan, kundi rin sa ibang bayan, pagdating po sa pagbibigay ng gamot. Kaya nga, kung makikita po natin, ang kwento po ni Isko ay nagpapatunay ng sipag at determinasyon at susi sa tagumpay kahit saan ka man nagsimula. And I'm sure, ikaw na may pinagdadaanan ka ngayon, paano po itong mga challenges na pinagdadaanan po natin ay pwedeng maging blessing? At the same time, paano tayo magko-cultivate ng gratitude kahit na tayo dumadaan sa unos? Alam mo, una, meron pa kayong naririnig na parating sinasabi, it's a blessing in disguise. Alam mo, sinasabi, wag na lang yung disguise, blessing na lang. In reality, madalas pag nasa gitna tayo ng problema, hindi natin agad nakikita ang dahilan o kahalagahan nito. Just like me, I can still remember, nag dumadaan ka sa wala, kahirapan, bata ka, 12 years old ako during that time, pumapasok sa eskwela, walang pera, walang baon. Pag nakakita ako ng mga kaibigan ko na bumibili ng pagkain, especially ng Yakult sa kantin, talagang sobra akong inggit. Hindi lang yan, 75 cents sa Yakult nun, hindi ko kayang mabili yun. At hindi lang yun, syempre parang mapapasana all ka na lang, deep inside, parang feeling mo, bakit ganun? Bakit ka kapos? At feeling mo, minsan, honestly, feeling kawawa. Pero tatandaan mo to, ang ulan ay nagdadala ng buhay sa lupa. Like for example, ginto o diamante ay nanggagaling sa pinakamadalim na minahan. Kaya ang tanong, paano kaya natin makikita ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa gitna ng dilim? I just want to encourage you, na pag tumadaan ka talaga sa kadiliman, huwag natin lang tignan ang kadiliman. Tignan natin kung meron mang liwanag sa dulo ng kadiliman. Let me share my personal story. Again, one of my darkest moments in life was yun nga, when my father lost his business. Sobra talagang ang hirap noon. Alam mo, ito ng reality. Mawawalan ka ng kaibigan at kamag-anak kung wala kang pera. Kasi nung medyo nakakaluwag-luwag pa si Papa nung nagbi-business siya, hindi ko makalimutan yun Ang dami niya kaibigan kamag-anak. Nung nawala siya ng pera, nalugi siya, nabaon siya sa utang, bigla na lang wala siya. And 3 taon siyang depressed. Nakikita ko si Papa na tumitingin lang sa bintana. Hindi ko makalimutan yun na those were the hardest moments in our lives dahil nga ang tumataguyod na ng pamilya namin si Mama. But during that time, you know what? We turned this challenge into an opportunity without us knowing. To cut the long story short, I started my sales career at the age of 12. Nagbenta ako ng toilet paper, pants, shoes, and shirt. I hit my first million in my 20s.
na hindi ko pala alam. The reason why I am the person that I am right now because dumaan ako sa matinding kahirapan at pagsubok sa buhay. Without me knowing that God is using that opportunity to become a better person, to make me stronger. Iniisip ko na lang pag hindi ako dumaan sa ganung klaseng sitwasyon, I don't think magiging ganito ako kasi-kasig, magiging ganito ako kapursigido sa buhay. Kaya nga guys, kung ikaw dumadaan ka sa matinding pagsubok at wala ka nakikitang liwanag, in this episode, I would like to share with you how to find blessings in the midst of your challenges, storm, and problem. Ito pong dapat natin gawin. Ang unang gawin po natin is shift your perspective. Kapag nasa gitna ka ng problema, imbis na magreklamo ka sa sitwasyon, tanungin mo, ano kaya ang tinuturo ng sitwasyon at ng Diyos nito sa akin? Kasi ako naniniwala ako na every trial is an opportunity to grow. In the book of James, it says, "Consider it pure joy, my brothers, when you face trials of many kinds. Because the testing of your faith develop perseverance. And perseverance must be complete, so that you may be mature and not lacking in anything." Hindi natin alam kung bakit pala talaga tayo dumadaan sa matinding pagsubok ngayon. Ay para patibayin ka, palakasin. Kaya kapatid, kung ikaw nakikinig ka, kung ikaw wala kang trabaho, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kung ikaw naman lubog ka sa utang, huwag ka mawalan ng pag-asa. Pagsubok lang yan. Kung ikaw naman po ay nalulugi ang iyong negosyo, nako, lumabang ka. Pag ikaw wala ka pang benta, di ba, nasa sales ka, wala ka pang benta, huwag kang aayaw. Bakit? Tanungin mo sa sarili mo, ano ang pagkukulang ko? Anong itinuturo sa akin? Anong kailangan kong matutunan? That's number one. Alam mo, pagka nasulat mo na lahat, doon mo marirealize na meron ka lang talagang pagkukulang. Pangalawa, cultivate gratitude. Ito lang po, makikiusap ako. Alam kong mahirap gawin to dahil wala ako sa sitwasyon nyo ngayon. Sa halip po na magreklamo, matuto tayong magpasalamat. Sa halip na hanapin natin ang mga bagay na wala tayo, bakit hindi natin nga pagyabungin at palaguin kung ano man ang natitira po sa atin? Alam mo, kung wala kang pera ngayon, meron kang pang kalakasan, kalusugan, at angking talino. Gamitin mo yan, may oras ka. Kung ikaw naman, kakaunti na lang yung pera mo, gamitin mo rin yan para palaguin mo. Kung may utang ka, pasalamatan mo ang Diyos na binibigyan ka pa ng pagkakataon na trabaho para ikaw ay makabayan. Alam mo, pag nagbago po ang pananaw natin from complaining to becoming thankful and grateful, maniwala ka, kahit napakabigat ng problema mo, marunong ka pa rin magpasalamat. In reality, let me tell you this, matuto ka dapat makontento kung anong meron. Bakit? Because contentment makes a poor man rich. Discontentment makes a rich man poor. Kahit ang yaman-yaman mo, kung ungrateful ka, maniwala ka, ikaw ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Pangatlo, ang kailangan mo gawin, alam mo, ang mga problema ay parang weights yan sa gym. Mas mabigat, mas lumalakas. Ika nga, kapag natutunan mong harapin ang mga paghihirap at pagsubok mo ngayon, alam mo, lalakas ka eh. Lalakas yung muscle mo eh, di ba? Kung mas mabigat ang binubuhat mo, mas gaganda ang katawan mo, katulad nito. Kala mo may muscle, no? And last but not the least, let me encourage you. Kung ikaw man ay dumadaan sa pagsubok, hindi ka pinaglalaruan ng tadhana at hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos na tumibay ka pag ikaw ay nagwagi na. Gagamitin ng Diyos ang istorya ng imong kinabuhi, ang buhay mo, para maging inspirasyon sa iba. Huwag kang mahiya na ikwento mo, di ba, ang buhay ng storya mo, because your pain that you are experiencing in life will be other people's gain. Buhay ni Manny Pacquiao. Sino pa ba yung mga dumaan sa matinding pagsubok? Ikaw na dumaan sa matinding pagsubok. Ang dami nating storya na napakaganda po talaga. Alam mo, kaya nga, I want to encourage you today in this episode, kung ikaw ay nasa gitna ng kadiliman, diba? Kung ikaw ay nasa gitna ng bagyo, tatandaan mo, sisikat pa rin ang haring araw. At mula sa pagsubok, lalabas din ang biyaya na hindi natin akalain na darating. Maraming salamat mga kapatid, mga kaiponaryo. Kung nagustuhan nyo tong episode natin na ito, huwag nyong kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe kayo. Po, mag-comment din kayo, ano yung pinakamalaking trial na pinagdadaanan mo ngayon? Sulat mo lang. At para sa mga taong nagtagumpay na rin, isulat mo na rin para maging inspirasyon ka ngayon sa ibang tao. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala na yung pinagkaloob na dating wala ako, ngayon nakakaluwag-luwag na, dating hirap na hirap, ngayon nakakasagana na. At ang layunin po namin sa channel na ito na ikaw na nakikinig at nanonood, maging isang tunay na iponaryo para pagdating ng panahon, kayo ay magiging milyonaryo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.